Magandang gabi po sa inyong lahat at siguro meron din tayong kasama mula sa Pilipinas, ang Migrante International. Hindi ko pa nakikita kung sino-sino mga nasa loob. Ito pong ating programa ngayon ay mayroon tayong dalawang tinutumbok. Yung ang lokal na usapin dito sa Italia, yung tungkol sa third-party agency na panghihimasok nito sa direct decreto flussi o direct hiring dito sa Italy, at ang yung isa naman po ay tungkol sa ating Zero Remittance Day na may ukol sa celebration natin ng Migrants Day. Okay po. Ang tatakbuhin po ng ating programa ay una po ay magpapahayag po ng konteksto ukol sa panawagan na No to Agency sa direct hiring process. Si Jean De Jesus, ang Migrante Bologna chairperson, at ang konteksto naman po ukol sa panawagan ng Zero Remittance Day on Migrants Day ay si Cap Gary Martinez na chairman naman ng Migrante Europe. At susundan naman po ito ng mga pagbati at pagbibigay ng mga maikling pahayag ng ating mga partisipante. May mga nakalista po kami dito, pero siguro hindi na rin ito magkakasunod-sunod. Depende po sa availability ng mga nandirito sa loob. May mga nauna na pong nakalista dito. Migrante International po chairperson si Joanna Concepcion, Umangat Migrante Rome chairman Edo Del Carmen, OFW Watch Italy President Roderick Ople, ERA Philcom Vice President Virgilio Cesario. Sa Filipino Women's League naman po na representative natin at Migrante Bologna Secretary si Joy Villanueva. Sa Federation naman po ng Filipino Associations dito sa Bologna si President Lito Garcia. Sa Campi Italia po at CGIL Labor Union si Ate Irma Tobias. At kung nandito na rin po si Miss Annalisa Bueno ng Kabayan Hub, Centro Servizi per Cittadini. Salita din po siya mamaya. At yung iba po nating mga kasamahan dito na magtaas lamang po ng kamay pag po nakatapos na yung mga magsisipagsalita. At saka po natin sila ipakilala. At susundan po ito ng ating chanting at kalampagan at photo ops. Bali po meron po tayong susundan na chant at ang atin lamang po isasagot ay tutulan. At kung tungkol naman po doon sa ating Zero Remittance Day, ang isasagot naman po natin ay suportahan. Para po mas mabilis. Okay po, tawagin na po natin ang chairman ng Migrante Bologna, si Jean De Jesus, para po sa konteksto ukol sa panawagan natin sa No to Agency sa direct hiring process dito sa Italia. Magandang gabi po sa ating lahat. Makabuluhan po ang ating idaraos na Migrants Day sa ika-18 ng Disyembre 2025. Dahil nagkatipon tayo sa pamamagitan ng online kalampagan na ito, dala ang dalawang panawagan. Una ay ukol sa ating pagtutol sa kasalukuyang proseso ng direct hiring dito sa Italia, kung saan ay may panghihimasok na ng Philippine Recruitment Agency at paniningil nito ng placement fee na katumbas na 1 buwang sweldo ng aplikante at iba pang singilin. Ikalawa ay ang Zero Remittance Day bilang tugon natin sa malawakang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Papaliwanag na ating chairman ng Migrante Europe, Gary Martinez. Nairaos noong ika-26 na Oktubre 2025 ang isang online dialogue sa pagitan ng Migrante Bologna at Department of Migrant Workers Senior Official at Migrant Workers Milan Officials. Sa MWO Milan ay pinangunahan ni Labor Attaché Margarita Victorino Marquez. Kasama ang MW officers na sina Hertz Ventura, Angie Mayrong, Claudette Galakgak at Rolena Aguilar. Mula naman sa DMW ay dumalo ang mga senior officials na sina Yusek Nikki Rubia Tutay, ASEC Jerome Alcantara, ASEC Benny Ligaspi, at ASEC Regina Gales. Dumalo din sina Consul Christine Laguros at Consul Grace Perpetua ng PCG Milan. Pinahayag natin ang paninindigang posisyon ng grupo na di kailangan ng pagkakaroon ng third-party agency sa proseso ng direct hiring. Pati na ng dagdag pahirap na pagsingil ito ng katumbas na 1-month salary mula sa employer. Nakapaloob din sa ipinahayag na posisyon ang pinagbasihang DMW DC 01 Rule 5 Section 56 na walang dapat bayarang placement fee ang isang domestic job applicant. Batay sa umiiral na proseso noon sa Italia, sapat nang maibigay na lahat ng requirements at dokumentong kailangan mula sa employer at worker upang makuha ang nula usta mula sa gobyernong Italia at maisyuhan ng visa mula sa Italian Embassy sa Pilipinas.
Maberipika ng MWO Milan ang kontrata at iba pang dokumento. Pinabati din sa posisyon ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino sa Italia. Pinahayag ang paninindigang posisyon sa grupo na kailangan pagkakaroon ng third-party agency sa prosesong direct hiring, pati ng dagdag pahirap pagsingil ito katumbas ng one-month salary employer. Nakapaloob din sa ipinahayag na posisyon ng pinagbasihang DMW DC01 Rule 5 Section 56 na walang dapat bayarang placement fee ang domestic job applicant. Batay sa umiiral na proseso noon sa Italia, sapat na ang maibigay lahat ang requirements at dokumentong kailangan mula sa employer at worker upang makuha ang nula usta mula sa gobyernong Italia, ma-issuehan ng visa mula sa Italian Embassy sa Pilipinas. Maberipikan ng MWO Milan ang kontrata at iba pang dokumento. Tuloy ma-issuehan ng OEC o Overseas Employment Certificate mula naman sa Department of Migrant Workers. Pinabati din sa posisyon ang sitwasyon ng mga manggagawang Pilipino sa Italia kung saan ay naroon ang opisyo ng DMW, MWO sa PCG Milan at Philippine Embassy sa Roma, kung saan ay may mga rason na kailangan ng isang third-party agency para sa proteksyon ng worker ay di na kailangan. Dagdag pa dito ay ang maayos na labor laws ng gobyernong Italia na pinatutupad para sa lahat ng manggagawa. Sinagot ito ng DMW at MWO na nasa labor code noong pa man na ipinatutupad nilang proseso mula pa noong taong 1974 sa ilalim pamumuno ng dating Labor Secretary Blas F. Ople. Ito daw ang naging basihan para sa mga existing policies gaya ng ukol sa direct hiring process hanggang sa kasalukuyan. Pinoprotektahan din nila ang mga mula sa pag-alis, pagtatrabaho at pag-uwi ng isang manggagawa. Hindi lamang ang host government at ang gobyerno Pilipinas ang magbibigay ng proteksyon, kundi pati daw ang agency na nasa Pilipinas. Pinabati din nila na ang mga existing laws ay maaring maamyendahan sa pamamagitan ng legislative process sa ilalim ng Kongreso. Maaari din namang ang mga existing memorandum ay mabago kung ito ay di makakabuti sa kapakanan ng mga manggagawa at matutulan ng mayoridad. Sa direct hiring provisions, nakita natin ang mga dapat mabago sa labor code upang maiakma sa kasalukuyang labor situation ng mga manggagawa sa kani-kanilang kinaroroonan ng bansa. Pati na rin ang pagbabantay sa labis na paniningil ng mga recruitment agency sa mga workers. Nakita rin natin ang limitasyon dahil sa batas, kaya ang sugestyon ay maihain ito sa Kongreso at matugunan ang nais na pagbabago. Sa pagtatapos ng dialogo, nagkasundo ang magkabilang panig na ito ay isang hakbang para maipaabot sa Kongreso ang hiling na mabago at maiakma ang batas na nakasaad sa labor code na ukol sa direct hiring process, partikular sa mga bansa na ayon sa kanilang sitwasyon. Ipaabot din natin sa DMW, MWO Milan at Roma ang anumang anomalyang sangkot ang mga agency at pag-iingatan at pag-iigtingin ang impormasyon dissemination upang maiwasan hindi pagkakaintinding mabuti sa proseso ng direct hiring. At ang isang post ng Philippine Embassy dito sa Italia, nagbigay sila ng babala sa mga agency na nambibiktima sa mga aplikante sa pamamagitan ng pagsingil ng malaking halaga kapalit ang pangako na maiparating dito sa Italia ang mga inilalapit ng mga aplikante sa kanila. Patuloy natin paninindigan kaisa ang mga kababayan sa Italia at Pilipinas ang ukol sa pag-amyenda ng batas na ayon sa sitwasyon ng mga manggagawa sa Italia. Partikular, ang di pangangailangan sa isang third-party agency at paniningil ng placement fee na nakapaloob sa proseso ng direct hiring. No to third-party agency sa direct to PLUSI. Amyendahan ng labor code, pabor sa sitwasyon ngayon ng mga OFWs. Ilan po. Maraming salamat, Kap Jean. At tawagin naman po natin si Kap Gary Martinez, ang chairman ng Migrante Europe, para po sa konteksto o sa panawagan ng Zero Remittance Day on Migrants Day. Magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan. Isang malaking karangalan pong maimbitahan sa inyong pagtitipon ngayong gabi. May mga pamilyar pong pangalan sa akin at may mga pamilyar din pong mukha akong nakikita sa mga oras na ito. Pero ang tatalakayin ko po, ano po yung Zero Remittance Day.
Baka po bago ito sa inyong pandinig, ang Zero Remittance Day po ay ang isang araw na hindi po tayo magpapadala ng pera sa Pilipinas bilang protesta po doon sa nangyayaring malawakang korupsyon sa ating bansa, na kung saan yung malalaking pangalan ay hindi pa napapanagot at nakukulong. Pero babalik lang po ako ng konti na kailan po ba talaga nagsimula ang Migrante International na manawagan ng Zero Remittance Day at ano yung kahalagahan nito? Katulad po ng una kong sinabi, ito po ay ang ating sandata, mapayapang sandata upang iparating sa gobyerno o sa pamahalaan kung ano ang hinaing natin. At kasi hindi tayo binibigyan masyadong pansin. Lagi na lang tayo inilalagay sa back burner. At kapag na lang nagkaroon ng matinding boses ang migrante o nagkakaroon na nagiging national issue ang isa nating kababayan, doon pala nagre-react yung gobyerno sa mga sinasabi natin. 2008 po, una po natin sinagawa ang Zero Remittance Day. Noong po si Gloria Macapagal Arroyo ay itinransfer niya po yung 530 million na pondo ng OWA papunta po sa PhilHealth. Dati po, kapag member tayo ng OWA at nagkasakit tayo, meron po tayong tinatawag na Medicare funds. Ma-hospital man tayo sa Pilipinas, pag umuwi tayo, may maaasahan po tayong tulong mula sa OWA dahil na doon nga po yung pondo sa pangkalusugan. Pero mula po nung pinasa yan ni Gloria Macapagal Arroyo, mula sa OWA pumunta sa PhilHealth, kasi sabi nga po ni Secretary Duque noon na siya yung presidente ng PhilHealth, na kapag nilipat mo yan, Madam President, may malaking tulong ito mangyayari sa iyong presidential election. Kaya bilis-bilis po siyang pumirma at sabi transfer to OWA. After niya po may transfer, di wala na po tayong pondo sa Medicare funds. Tapos po si Secretary Duque na presidente po ng PhilHealth ay inappoint niya bilang secretary naman ng Department of Health, na kung saan siya rin yung may kapangyarihan at pipili sino-sino na mga recruitment agency yung nagpapamedical ang kanyang tatanggapin at i-approve. So, yun po. Yun yung kauna-unahang Zero Remittance Day. Sumunod po natin ginamit ang Zero Remittance Day nung panahon po ni ni Pangulong Aquino, ng dating Pangulong Aquino. Kung natatandaan nyo po yung balikbayan box natin na gustong i-tax ng 10,000, kasi raw, ang dami raw naman natin pinadadala ng mga boxes at mga luxuries daw yung laman. Parang uniform, babayaran ng tax 10,000 para raw makalikom sila ng mga 650 million yearly sa pinadadala natin yung mga box. Nakailang pong tayo sa Kongreso at sa Senado, sa mga congressional hearing at Senate hearing, para tutulan to, dahil iyon po yung gusto ng mga migrante, na mga OFW sa buong mundo, na wag i-tax yung ating balikbayan box. Pero nanindigan po ang Bureau of Customs tsaka ang dating Pangulo na itutuloy nila. Kaya nanawagan po tayo ng Zero Remittance Day. Dahil naramdaman nila yung lakas ng impact ng panawagan na ito, inatras nila. Kaya hindi po natuloy yung balak nilang lagyan ng buwis yung ating mga balikbayan box na mga panahon na yan. At ngayon po, hinahamon uli ang kaisahan lahat ng migrante sa buong mundo na manawagan ng Zero Remittance Day dahil nga po dito sa nangyaring malawakang korupsyon sa ating bansa na kung saan ay nasa tarangkahan na po ng palasyo at ang mga ebidensya na mismong ang kasalukuyang Pangulo ay siyang may kapangyarihan na nakapaglabas ng pondo. Bagamat siya ay nanawagan na imbestigahan, pero ngayon po ay lumalabas sa mga investigasyon na lahat na ang program funds ay hindi lalabas sa mga bangko sa Pilipinas kung hindi rin siya ang pipirma at magpapahintulot.
So, iyon po yung dahilan kung bakit tayo nananawagan ng Zero Remittance Day. Sawa na tayo sa sinasabi, oh, mag-antay na lang kayo, may mananagot. Panahon na po na marinig naman po yung boses natin. Yan pong usapin po sa Italia, yung direct hiring. Yan po ay talagang ang tawag ko po dyan, kahit na nasa Pilipinas ako, ay legal na pang-hold up. Unang-una po, binigyan po ng malaking kaluwagan ng Italian government na makuha natin ang mga pamilya o kamag-anak na makakakuha ng amo. Kung napaka-minimal lang po yung babayaran nyo dyan sa Italia, pero yung sa Philippine government, equivalent po sa 1 month salary plus ang dami pong miscellaneous fee na aabot po sa tansya ng pag-aaral namin ay aabot ng 120 to 150,000. Mantala napakaluwag na pong ibinigay sa atin ng Italian government tong pagkakataon na ito, instead na tulungan tayo ng gobyerno na mapagaan ang mga proseso, ang ginawa pa ay binigyan pa tayo ng pabigat para tayo nakapila at hino-hold up tayo ng mahigit 100,000 piso sa gada proseso. Kaya po kami sa Migrante Europe ay kaisa nyo kami sa panawagan na dapat wala talagang third-party facilitator na mag-i-involve sa direct hiring. Hindi po totoo yung sinasabi ng konsulado na ang local agency ay makakatulong para protektahan tayo. Sa dami po ng kaso na hinandle ng Migrante International, wala pong nagagawa yung local agency dahil nasa Pilipinas sila at hindi naman po sila nagpapaluwas ng mga tao. Kaya po yung issue na to sa corruption, yung issue po sa inyo ng third party facilitator ng private recruitment agency ay hindi po iwalay. Ginagawa po tayong gatasang baka. Malaki na po yung ambag natin. 40 billion US dollars annually sa remittances. At kung ito po sa Europa ay 4 billion ang inaambag natin taon-taon sa kabanyaman ng bansa. Kaya makatwiran lang po na tayo ay manindigan. Una, mapanagot lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon sa ating bansa. At pangalawa po, yung local issue natin at panindigan po natin na hindi dapat tayo pagkakitaan pa ng gobyerno dahil hindi naman tayo namumulot ng pera sa Italia. Pinagpapaguran natin lahat ito at makakaasa po kayo, gagawin po natin na lang. Maari po mamaya, baka po pag mapagkasunduan natin makagawa na tayo ng isang position paper at magre-request na sa ating mga kinatawan sa Kongreso upang pong makapag-ano rin sila, masabi sa plenaryo na o makasulat sa committee level na magkaroon ng investigasyon in aid of legislation itong nangyayari na to dyan po sa Italia. Muli po, magkakaugnay po lahat ng ito, hindi po hiwa-hiwalay na laban. Kaya po nananawagan kami na sana sa isang araw na simbolikong ating pagkakaisa, wag muna po tayo magpadala. Isang araw lang po. Hindi naman po magugutom ang ating pamilya. Delay lang ng isang araw. Kumbaga, ang nagpapahirap po at nagugutom sa ating mga pamilya sa Pilipinas ay yung malawakan nakawan. Naman po at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Kap Gary. At ngayon naman po ay isisunod natin yung mga pagbati at pagbibigay ng mga maikling pahayag bilang suporta ng ating mga partisipante. Unahin na po natin yung makakaagapay natin sa Pilipinas, ang Migrante International Chairperson, si Joanna Concepcion. Hello po. Chairman. Naririnig niyo po ba ako? Yes. Malinaw po. Ayan po.
Ayun po. Mula po sa Migrante International, nais po namin batiin no, ang lahat ng ating mga kababayan sa Italia sa araw ng International Migrants Day. Magandang umaga po mula po sa Pilipinas. Kasabay po ng inyong kalampagan ngayong araw ay pagkilos po ng mga migranteng Pilipino mula sa mahigit 20 bansa no, bilang paglahok nila sa panawagang Global Zero Remittance Day na naipaliwanag po ni Kuya Gary. Ang inyong aktibidad po ngayong araw ay ngayong gabi no ay mahalagang kontribusyon po para sa mas lalong pagpapalakas no ng kolektibong boses ng ating mga OFWs na tumitindig laban sa malawakan at sistematikong korupsyon sa ating bansa at laban na din po sa iba't ibang eskema ng pagsasamantala sa ating mga migranteng manggagawa sa ilalim po ng Labor Export Program ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat malayo po tayo sa ating inang bayan ay bahagi po tayo no, ng mamamayang Pilipino na hindi lamang nangangarap na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa, tayo mismo ang kumikilos no, para makamit ang tunay na demokrasya, kapayapaan, batay sa hustisya at kalayaan sa ating bansa. Alam ko po na signifikante ang bilang ng ating mga OFW sa buong Italia at sikapin po sana natin na abutin ang marami pang bilang ng ating mga kababayan sa Italia na nagmamahal no, sa ating bayan at nais baguhin ang matagal ng umiiral na bulok na sistema. Ito po yung tamang panahon para magkaisa po tayo, para panagutin no, ang lahat ng mga kurakot, mapagsamantala at mapang-abuso sa gobyerno. Kaya mabuhay po ang ating mga OFW sa Italia, mabuhay po ang mga migranteng lumalaban. Okay, maraming salamat Chairperson Joanna Concepcion. At susundan naman po natin ito ng pahayag naman po ni Chairman Edo Del Carmen ng Umangat Migrante dito sa Roma. Kasama rin po natin siya dito sa Italia sa paglaban sa issue na ito. Kap Edo. Maraming nadidinig niyo ako? Yes, sir. Maraming salamat Kap Dick at Kap Chairman Jean. Medyo maiksi lang yung sasabihin ko dahil napakarami yata natin ngayon. Isang mapagpalayang gabi sa ating lahat. Ngayong araw, Disyembre 18 na sa atin, no? Sa Pilipinas, ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga migrante. Kaya nasabay, pinagdiriwang ba o parang mali yata ang sabihin na pinagdiriwang o maaaring ginugunita natin ang araw ng mga migrante. At kailan sabi nito ay ang Zero Remittance Day ng mga migranteng Pilipino laban sa korupsyon sa ating bansa na puro drawing lamang ang alam ng ating gobyerno para bang ginagawa tayong bata at gusto tayong malibang na lang sa drawing hanggang sa ngayon ay wala pang mapanagot na malalaking isda na kasabwat sa manomalyang flood control project. May mapanagot pa kaya? Yan ang tanong. Nakikisa ang Umangat Migrante at Gabriela Roma sa online kalampagan upang kalampagin ang mga kinaukulan at gobyernong sindikato. Ipatigil ang panghihimasok ng third-party recruitment agency sa direct hiring. Huwag ninyong gawing negosyo ang serbisyong dapat ay tapat at may puso sa mga OFW. Tapat na serbisyo, hindi kurakot. Ibasura ang third-party recruitment agency. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Makibaka, huwag matakot. Lahat ng sangkot, dapat managot. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Kap Edo. At
Kanina po ay nakausap ko si Rod Ople na presidente ng nandyan siya? OFW Watch Italy. Rod, nandyan ka ba? Meron kasi yung Zoom user lang nakalagay. Oo. Pero nandito kasi yung pahayag niya babasahin ko na lang kasi baka yung oras na to, alam naman natin may anak siyang talagang kailangan ng sa oras na ito kailangan patulugin. Okay, ito po ang magandang gabi sa lahat. Ang OFW Watch Italy ay nakikiisa sa mga panawagan ng pagtutol sa panghihimasok ng third-party agency sa direct hiring process dito sa Italia at sa hakbang na Zero Remittance Day on Migrants Day bilang ating tugon sa malawakang korupsyon sa Pilipinas. Sa mga nakarating dito sa Italia through Decreto Flussi na mga nakataang taon, walang agency na pinagdaanan at walang paniningil ng placement fee gaya ng sa nangyayari ngayon. Kaya ito ay mahigpit nating tinututulan. Atin ring pinananawagan ng Zero Remittance Day on Migrants Day bilang atin namang panabla sa ginagawang pangungurakot sa kabayan ng bayan. Sa laki ng kontribusyon sa ekonomiya ng ating mga remittances, nakapanlulumo na nakukurakot pa ng mga kurap. Ang simbolikong No Remittance Day ay pagpapaalala sa gobyerno na malaki at mahalaga ang papel ng mga OFW kung kaya't makakaapekto sa ekonomiya ang tigil padala nila. Ating tutulan ng involvement ng third-party agencies sa Decreto Flussi at ating suportahan ng Zero Remittance Day, makabuluhang araw ng mga migrante. Ayan po, binasa Yan ko yung na lang. pahayag Binasa ko lang yung pahayag ni President ng OFW Watch. Ngayon po, tawagan naman po natin si Cathy Abo ng Bayan Europe at Gabriela Germany. Cathy. Cathy. Nakamute. Cathy? Ay, sorry, pakiulit nga ako. Medyo maingay po kasi dito, sorry. Tita? I'm sorry. Labas lang. Yes, labas lang po ako medyo maingay po kasi. Naririnig niyo po ako? Okay. Hello? Dinig ka namin. Pakiulit nga po. Okay, Cathy, yung pahayag ng Bayan Europe at ng Gabriela Germany. Ayan, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Nagagalak po ang Bayan Europe, parte din po ako ng Gabriela Germany, na dumalo itong isang kalampagan bago tayo pumunta dun sa International Migrants Day celebration. Gagawin natin siyang simbolikong pagkilos para ipakita yung ating galit at syempre yung paniningil sa gobyerno ni Marcos at ni Sara Duterte kasi hanggang ngayon sa dinami-dami ng kanilang mga press release kuno na meron silang ginagawa para panagutin yung lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon sa Pilipinas, hanggang ngayon wala pa rin pong nananagot. Kaya talagang kailangan tayong mga OFWs, hindi lang Europe tong panawagan na to, global, ay magbigkis at magkaisa. Ipakita natin na tayo ay hindi titigil at itong ang December 18 na Zero Remittance Day ay isang simbolikong pagkilos natin para ipadama sa gobyerno na tayo bilang mga OFWs na bumubuhay significantly sa ekonomiya ng Pilipinas ay hindi titigil at hindi hindi mananahimik. Malaki itong simbolikong activity na ito kasi makikita nila na ang mga OFWs kahit malayo tayo, aware tayo sa nangyayari sa Pilipinas at kasama natin yung libo-libo na nagrarally ngayon at nagde-demonstrate para singilin yung gobyerno. At syempre nabanggit na din kanina ni Kagari kanina na tayong mga migrante ay merong significant na boses na kaya nating i-pressure yung gobyerno at kaya nating ipanalo yung ating mga panawagan. May mga laban na pangmatagalan katulad ng laban natin para sa karapatan ni Mary Jane Veloso mula sa kanyang pagkakapiit sa Indonesia. Ngayon, nasa Pilipinas din siya.
one step closer sa justice. Yung ating malaking panawagan dito noong September kung saan nagtungo tayo sa The Hague para panagutin at i-push yung pagpapatuloy ng trial ni Duterte. Nag-ingay din tayo doon at malaking impact din yon, hindi lamang para sa mga pamilya, kundi sa mga katulad natin na naniniwala na dapat ang hustisya ay manaig sa harap ng napakadaming pagsubok, sa harap ng mga hirap ng mga OFWs sa ibayong dagat. Tayo ay dapat na palaging nagmamatsyag kasi sa hulit-huli tayo ay nag-aasam na ang ating mga anak ay hindi na kailangang mag-abroad, na hindi na kailangang mag-abroad ang madaming mga Pilipino para lang mag-provide ng support sa ating mga pamilya. Actually, pag tinatanong ako sa trabaho, share ko lang na anecdote, pag tinatanong ako, ang ganda-ganda ng Pilipinas, bakit ka nandito? Honestly, ang sinasabi ko, ang lamig-lamig dito, nasa Germany po ako, ang lamig-lamig dito sa Germany. At sa totoo lang, hindi kami sanay sa lamig. Ang daming mga lumalabas na kung ano-anong sakit-sakit, na allergy kami sa pollen, etc. At talagang nangungulila para sa Pilipinas. At madami sa atin na gano'n. Nangungulila tayo sa ating pamilya, nangungulila tayo sa mas mainit, hindi man siguro masyadong mainit, pero nangungulila tayo sa Pilipinas. At gusto natin na ang gobyerno ay mag-provide ng disenteng trabaho at hindi yung kurakot na lang yung kanyang inaatupag. So, part yan ng ating malaking panawagan na yung korupsyon na issue ngayon ay hindi lamang siya ngayon. Systemic na yan. Matagal na talagang problema ng Pilipinas. At in fact, isa yan sa nagpapahirap sa madaming mga Pilipino. Na kahit mag-abroad tayo, kahit magpadala tayo ng pera sa Pilipinas, hindi nagagamit para paunlarin ang ating bansa bagkus binubulsa. At sa gayon ay patuloy tayong maghirap, patuloy tayong mag-abroad para lamang mabuhay ang ating mga pamilya. So, sa ganang yon, mulit-muli, marami pong salamat na nandito kayo. Kinagagalak po namin na nagbibigis tayo na ang buong Europe mula Italy, Germany, Netherlands, Belgium, France, Austria, ay nandito ngayon para magbigkis at maging malakas yung ating boses. Zero Remittance Day for the International Migrants Day. No money for corruption. Lahat ng sangkot dapat managot. Mabuhay po kayo mga kasama. Mabuhay po tayong lahat. At patuloy po itong ating laban. Hindi po natatapos ito. Ang Europe po ay mananatiling maingay at mananatiling aktibo para ang lahat ng sangkot ay dapat managot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kap Cathy. At ang isa po sa naunang nakipagdialogo po noon sa MWO Milan ay ang ERA-Philcom o Emilia-Romagna Alliance of Filipino Communities. At nandito po, may mga kasama po tayo sa ERA-Philcom na nandirito, si Margie Ramirez, si Chris Saldivar, sino pa? Pero ang magiging representante pong magsasalita ay ang Vice President na si Virgilio Cesario. Isang magandang gabi po mga kasamang OFW. Naririnig niyo ako? Yes. Okay. So, with sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan ng aming samahan, ang Emilia-Romagna Alliance of Filipino Community o ERA-Philcom, aming ipinaparating ang aming matinding pag-ayaw sa pagkaroon ng third-party agency o ang Philippine Recruitment Agency sa proseso ng Decree to Flow C o tinatawag na direct hire
dito sa Italia. Sana ibalik po ang dating sistema, huwag pahirapan ang ating kapwa Pilipino. Ganon din naman ay sumusuporta kami sa panawagang Zero Remittances Day sa December 18 bilang protesta namin sa malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Ikulong ang mga sangkot, managot ang dapat managot. Maraming salamat po at mabuhay ang migrante. Magandang gabi po sa Maraming salamat, VP Ben. Siya din po ang Vice President ng FedPub. Kung nandito po ko, kung nakapasok po yung Presidente ng Federation of Filipino Associations in Bologna, Preslito, nandyan ka ba? Kasi nahihirapan siyang pumasok kanina pa eh. Pero ipinapaabot naman niya ang kanyang suporta sa panawagan. Maraming salamat, Preslito. Tawagin naman po natin ang representative ng Filipino Women's League at siya ring Migrante Bologna Secretary, si Joy Villanueva. Kap Joy. Joy? Magandang gabi po sa lahat. Sa ngalan po ng Filipino Women's League at Migrante Bologna, kami po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng International Migrants Day. Ipakita po natin ang lakas ng mga migrante. No remittance po muna tayo bukas, December 18. Ipakita natin na kung wala tayong mga migrante, ay mahihirapan ang ating gobyerno na palakasin ang ating ekonomiya. At isa pa, tutulan natin ang Philippine Recruitment Agency o ang third party agency na nagpapahirap sa mga nais kuhanin ng kanilang mga kapamilya sa Pilipinas. Wala silang karapatang hinga ng isang buwang sahod ang mga aplikante dahil hindi naman sila ang naghirap sa paghahanap ng amo dito sa Italia. Tama na, sobra na. Lahat ng sangkot dapat managot. Salamat po. At Crystal, di ba, ang Era Philcom din po at ng FWL, baka mayroon ka rin nais ipahayag. Chris? Chris Marie? Teka, baka mamaya na lang. Okay, tawagin naman po muna natin si Ate Irma Tobias na siyang kakatawan naman po sa Kampi Italia at CGIL Labor Union. Siya po yung kasama na rin natin noon sa naunang dialogue. Ate Irma. Wala yata si Ate Irma. Ate Irma Tobias. Ate Irma. Okay, magandang gabi po. Okay, magandang gabi po. Sandali Ayan. Ayan, okay po. Okay. Dinig nyo na? Okay po. Okay. Magandang gabi po sa lahat at ngayon nga po ay nagsama-sama tayo para at least i-share natin yung ating pagtutol dito sa laganap na korupsyon sa atin sa Pilipinas. At isa po ang naapektuhan ay ang ating bansang Italia. At nakitaan po nila ng malaking pagkakaperahan ang ating sitwasyon dito po sa direct hiring na ito po ay legal at nakakahiya po mismo dito sa Italia na anumalyang korupsyon ay taglayin nating mga Pilipino dito nang walang kaalaman ang mga employer na nag-interest na mag-participate dito sa direct hiring. Walang consultation, wala pong information na ibigay ang office ng DMW nang sila ay umupo dito po sa Italia. At sabi nga po, alam ng mga iba dito na nag-participate sa dialogue sa kanilang representante at konsul ng Milan, na ito ay hindi po nila desisyon, kundi ang mismong gobyerno na ibinase doon sa batas na
ng manpower export ni Ferdinand Marcos Sr. na doon po nila sinusog ang mapagkikitaan nilang malaking halaga na ipapasok sa kanilang mga bulsa. So ito po yung ating malaking problema dahil ang mismong mga employer na interesado po sa Roma ay nagkonsulta po sa amin at sinasabi na Nawalan po ng sound. So pero kailangan po natin ang mga katibayan na ito pong kanilang ginagawa ay talaga pong malinaw na corruption. Kasi nag-implement po sila ng mga regulasyon na ibinibigay sa mga employer. Yung pong kontrata na tayo ang nagsagawa mismo sa bansang ito, na yun po ay na-approve ng mismong authorized ng gobyerno, ng labor. So lahat po yan ay qualified na ipresenta at mabigyan ang aplikante sa Pilipinas na kinukuha nila ng visa lang. Na ang trabaho po ng labor sa atin sa Pilipinas o ng DMW is i-verify yung pong kontrato na Italiano na kailangan pong i-translate nila in English. Yung po lang ang trabaho nila. So, yung pong mga agencies na kanila pong binuksan, na ang sabi nga po ay ito ay manoobra ng gobyerno, ay atin pong nakuha din ang kanilang payo na wala po silang pwedeng gawing aksyon dito sa Italia kung hindi ang laban po ay sa Pilipinas. So, katulong po ang mga employer. Ang data po namin nakuha sa Roma ay nasa 500 na mga employer ang nakakuha ng visa at under process. Pero sila nga po ay hindi sigurado na magpapatuloy dahil nga po dito sa anomalya ng mga regulasyon ng DMW sa mga agency na hinihinga ng 1 buwang sweldo ang amo. At ang iskandalo pa po, ito pong opisina ng DMW, pag po in-interview ang amo, wala silang nag-i-interview Italian language. Inuobliga po ang mga amo dito na sila po ay kumuha ng translator nila or maalam sila ng English. So nakakahiya po ang kanilang pamamaraan at ang serbisyo na ibinibigay ng DMW office dito po sa Roma. Ewan ko po dyan sa Milan. Dahil nga po sa huli nating dialogue, ang representative ay wala naman pong na-share, kundi yung pong consul ang namagitan ng kanila pong version na kung paano sila gumagawa. So ang labor attaché po, siya po yung pumipirma at nag-verify ng kontrata once na dumating ang aplikante dito sa Italia. So yung pong mga agency sa Pilipinas, hindi natin alam officially kung ilan po yung inauthorize nila at sino po yung mga may-ari ng mga agencies na to. So ang labor office po namin dito at kami bilang mga opisina na gagawa po ng legalization ng mga dokumento ay nakasaad po sa dekreto ng direct hiring na wala pong anybody na agency na dapat mamagitan dito sa Italia. Yung po sinasabing mga patronato or anybody na may asosasyon, sila po ay walang authorization na mag-conduct ng direct hire. Ito po ay directly sa mga amo na sila po yung magpa-participate doon po sa modulo ng website ng Ministero del Interno. So ito po ay ginagamit ng ilan nating mga kababayan na may kaugnayan sa mga patronato para po sila ay
mamera din po. So yung po din ang ating problema. So yung pong mga existing na mga, sabi nga po, nagpa-process nito, ang gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan, hindi po kayo dapat lumapit sa mga tao. Sinasabi na nga po, tignan nyo yung pong dekreto ng direct hiring. Kasi malinaw po doon yung mga regulasyon. Kung hindi po kayo maalam ng Italian language, pakishare nyo doon sa mga kamag-anakan, mga kaibigan na maalam po, para at least hindi kayo mapasakamay ng mga ibang kababayan natin na mismo pong sila po yung humihingi ng halaga na hindi po din maliit. So, ang akin lang po bilang pong labor union, kami po alam po namin ito na nangyayari, pero gusto po namin pangalagaan din yung karapatan natin na matagal naming na pagtagumpayan, na mabigyan tayo ng legal na pagpasok ng Italia sa pamamaraang legal. Pero ano po yung nangyayari? Dahil nga po sa problema na ang nag-create po ay ang Pilipinas, ay natututo po ang ating mga kababayan na maghanap ng ibang direksyon doon sa problema. So yan po ang ating dapat masolusyonan, maiparating sa ating gobyerno, pamamagitan ng ating mga representante sa Kongreso or sa Senado, para po ito ay maimbestigahan. Kasi po, sa ngayon pa wala akong hawak dito sa Roma na resibo na nag-conclude na po ng kanilang mga pratika. Wala pa po. Kasi sabi nga din po ng embassy, ang data lang po ang ibinigay, pero hindi po nila alam kung saan punto yung mga amo na nag-submit ng kanilang mga request. So, kung kayo po sa ibang parte ng Italia may alam na mga kaso, makipagtulungan po kayo para natin masistema at maiparating at maimbestigahan ang kaso po ng direct hiring sa Italia. Salamat po. Okay, maraming salamat Ate Irma, at tawagin naman po natin ang ating kasama mula sa Kabayan Hub, Centro Servizi per Cittadini, si Annalisa Bueno. Annalisa, andyan ka pa? Mula po sa Centro Servizi per Cittadini, Annalisa. Dito siya eh. Ito. Baka nakamute siya. Baka nakamute. Wala po ba? Okay. Wala. Siguro hindi mo nakapasok. Okay, tawagin po. Isunod na. Isunod po natin yung bagong tatag na Migrante France. Sino po ang magpapahayag sa bahagi ng Migrante France? Magandang gabi po. Si Iris ba? Ay, sino ba? Ako na po, si Iris po. Iris. Kami po ay nakikiisa sa Italia, no? At tama po yung sinabi ng ating mga kasama na ginagawa po tayong gatasang baka. Hindi naman po kailangan pa ng third party agency sana. At sobra-sobra naman po yung hinihingi nila na isang buwan na kaltas para sa mga manggagawa. Tayo po ay pagod na sa trabaho at yun sana ay mapupunta pa sa mga pamilya natin. Pero kukunin lang nila ng ganon-ganon. So nakikita po kami sa inyo sa mga panawagan na tanggalin yung third party agency na yan. At tama din naman po yung sinabi ninyo kanina, gaya na sinabi ni Tito Gary na $14 billion na po yung bumubuhay sa ekonomiya ng bansa natin at palaki ng palaki bawat taon. Pagtunayan nga po kahit nung pandemya, mga remittances po natin yung bumubuhay, no, sa ekonomiya ng bansa.
tama lang din na iparamdam natin kahit sa isang araw na tayo po ay tutol sa malawakang korupsyon sa ating bansa dahil karamihan din po sa mga migrante natin, may mga pamilya din doon na may mga nakilala din po tayong mga namatayan, no? Dahil sa korupsyon at sa mga pagnanakaw nila sa flood control project. Kung ang labor export policy po na inumpisahan ng tatay ng Pangulo ngayon, apektado yung mga migrante. Ang pagnanakaw din po ng pamilyang yon, ang hanggang ngayon ay apektado tayong lahat sa bansa natin. At patuloy po na ginagawa ng kanyang anak at alam din natin yung nangyayaring 25 billion na ginastos sa loob ng isang araw lang ng anak naman ng isang mamamatay tao, si Duterte. So, nakikiisa po kami sa mga manggagawa sa Italia at kasama po kami din sa Zero Remittance Day at tama po yung panawagan natin na lahat ng sangkot dapat managot. Maraming salamat at mula sa bagong tatag na Migrante France, mabuhay po tayo. Okay, maraming salamat at padayon ha, Migrante France. Baka naman po meron pa diyang mga mula sa regional chapter ng Migrante, kasi yung iba po walang pangalan dito nakalagay. Baka may gustong magpahayag bago natin tawagin yung iba nating mga kasamahan dito sa Bologna at sa ibang parte dito ng Italy. May nawala, may isa kaming kasama dito si John Reyes. John Reyes. Si John, nawala siya eh. Salamat din at nakadalo doon si Mrs. Bologna Italia, Filipina Italia, si Omega, andyan siya. Tapos si Caprene Valenzuela, saka si Caproni Diego ng Migrante Bologna. Magsabi lang po kung gusto niyo pong magpahayag din. Si Chris, Chris, may sasabihin ka ba? Magandang gabi po sa ating lahat. Nakikiisa po ako sa Zero Remittance. Hindi lang po isang araw ang gagawin ko, isang linggo. O may baka higit pa. Tapos, yung sa verification na ginagawa ng DMW, bakit hindi na lang tayo makiusap na yung contract na ginagawa dito, yun ang i-verify nila at ibigay din sa kamag-anak na tumutulong at hindi mo na padaanin na sa third party. Kasi yung binigyan na nga tayo ng nula osta dito, yung OEC na ginagawa natin sa Pilipinas, nula osta din siya eh. Ibig sabihin ng nula osta, nula. Wala rin siyang silbi actually. Kasi pagdating dito, ng tao ay ng ating kamag-anak ginagawa pa rin ng panibagong contract kaya walang silbi po yun. So yun ang sa aking yung verification sana okay din naman yun at saka babaan nila yung paniningil, huwag naman sobrang magkano ba ang singil nila? Hindi ko alam, 150, 130? Iba-iba. Tapos gusto ko lang ipaano din na yung during sa ating pag-uusap with attorney sa DMW. Pwede naman yung pinakamababa ay gawin na ninyong 670. Pwede yun. Sinabi niya, witness kami na pipirmahan niya yung verification na yun. Huwag po yung hinihingi ng mga nasa atin na 850 euro ha. So pwede na yung minimum na gano'n. 670, that's according to the National Labor Code dito sa Italia. So magandang po sa ating lahat. Tuloy lang tayo. Sa uulitin, hindi lang isang araw ang gagawin kong strike, kundi baka 2 linggo. Okay, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Okay, salamat Chris.
Isa pa po sa nakatuwang namin noon sa community forum na ginawa namin nung anong date yun, nung meron tayong kilos noon, si Jan Nobelo Reyes po na taga Padova. Dati pong konsilyere po ito sa Padova. Jan, baka may gusto kang ipahayag. Nakamute ka. Ayun, Yes, okay. nagabi sa inyong lahat. Narinig ba ako? Okay. Okay. Ako nga po pala si Jan Nobelo Reyes from Padova, a former Filipino commissioner sa Commission on Strangers or Commission on Foreigners dito sa aming syudad, sa Padova. Ito pong Dekreto Plusi na pinadadaan tayo sa PRA ay mariing kong tinutulan sapagkat wala itong itutulong kundi nagpapayaman lamang sa mga PRA na laway lamang ang puhunan. Napaka-unfair naman sa mga kababayan natin na nabigyan ng pagkakataon na makaparito sa Italia through Dekreto Plusi, tapos sasamantalahin lamang sa pamamagitan ng DMW na ipapasok ang PRA ay malaking dago ito sa ating mga kababayan, malaking talagang gatasan ang ating mga kababayan. Papunta pa lang yan dito sa Italy, ginagatasan na. Much more kung kumikita na siguro. Kaya isang mali at malaking hakbang itong ginawa ng DMW na isadlak tayo dito sa PRA na hindi naman totally kailangan ng Italia sapagkat ang ating mga OFW dito kapag dating nila may kontrata nga, illegal nga, wala mang papel, pinoprotektahan ng gobyernong Italia. And that's a matter of fact, sinabi ng DFA na napakaliit ng porsyento ng kaso dito sa Europa ng pang-aabuso ng mga employer sa ating mga kasambahay na pumapasok papunta ng Europe o ng Italy. Tapos, itong DMW naman, i-required ang ating mga kababayan na pumasok doon, manghimasok sila para magbayad tayo sa 1 month salary na idinideclare do sa contract. And in fact, yung contract na yun, hindi yun nagpa-function dito sa Italy. Yung contract na yun between the DMW, between the PRA, and dun sa kinukuhang kasambahay natin, hindi magpapangsyon sa Italy unless i-declare nung amo pagdating dito, nung kinuha at ipasok sa tinatawag na IMSS para lang maging regular yung ating employer, ay yung ating kababayan na kinuha through Dekreto Plusi. Kaya nakakagalit na itong DMW at itong PRA pinasok. Pahirap talaga ito para sa ating mga kababayan. Kaya ito'y mariing kung tinutulan, walang naitutulong kundi puro pahirap at ginagawang gatasan at ang mga PRA lang ay puhunan ay laway. Yun lang masasabi ko dito. Salamat po. Salamat pa Jan. Meron pa po ba mula sa mga partisipante si Father Aris? Father Aris, meron ka ba ipapahayag? Okay. Good evening po. Magandang gabi sa ating lahat, mga kasama, mga kapwa migrante dito sa Europa. Unang-una sa lahat, sa bahagi din namin sa taong simbahan ay kami ay
natutuwa at nagagalak na nagkakasama at nagkakabigkis-bigkis tayo sa gabing ito para mangalampag, no, sa ating gobyerno. Batid natin kung anong naganap sa ating bansa at yung korupsyon na nangyayari ay hindi lang pala nangyayari sa atin. Hanggang dito, hinahabol pa rin tayo ng mga kurakot na yan. Kaya dapat din natin talagang tutulan yan, no? Sa iba't ibang pamamaraan kung ano-anong ginagawa ng ating gobyerno para lang tayo magatasan. Ito yung isa sa napakasahol na ginagawa ng ating gobyerno na sa halip na ang migrante na tinuturing na mga bagong bayani ay hindi na bagong bayani ang turing nila, kundi mga bagong gatasan at patuloy pang ginagatasan at pinapahirapan. Kaya nga tayo umalis sa bansa natin dahil sa hirap, dahil walang trabahong mahusay, walang trabahong ika nga maasahan, mas lalo pa naman tayong pinahirapan, no? Kaya nga tayo kinamuhian natin yung korupsyon na nagaganap sa ating bansa, hanggang dito hinahabol pa rin tayo ng korupsyon. Kaya siguro, nasa atin ang lakas, dapat ituloy natin ang ating pakipaglaban at may mga tagumpay na tayo, no? May mga tagumpay na tayo. Huwag nating mamaliitin ang pwersa ng mga migrante dahil marami na rin tayo na ipanalo. Dapat lamang tuloy-tuloy tayo, kahit mahirap ang laban nito, pero huwag dapat tayong ikamanghina dahil marami namang nakikisa sa atin. Kailangan lang rin magpalawak at magpatuloy sa kampanyang ito. Bagamat ako ay walang nire-remit sa atin dahil iba naman ang kalagayan ko rito. Pero siyempre, daman-dama ko rin yung lahat ng mga napakinggan kong mga tao na sa araw-araw nakasalamuha ang kanilang mga hinaing sa mga nagaganap sa ating bayan. Kaya tuloy lang ang laban at maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat po, Father Alice Miranda. Sa umangat migrante din po si Father. Bukod po sa nasa simbahan po siya. Ngayon po may mga mungkahi po kaming nakikita sa ating chat na gumawa daw po tayo ng isang unity statement at sabi nga ni Ate Irma, noong makipag-dialogue kami kasi noon, meron na kaming nakahanda na parang position paper at ngayon po tinatapos yung concept paper na yun naman po ang ating isusumiti sa Congress. At isasama na rin po natin itong unity statement. Lahat po ng mga binanggit natin dito, mga pahayag ay isasama natin doon at yung mga nakalap nating ilang mga sabi nating mga case, mga case studies bang tawag doon, ganon. Isasama din po natin. Although yung iba po ay magpabanggit ng pangalan, alam naman po natin na pwede nating isama yung kanilang pahayag dahil existing naman po talaga sila. Nandito sila talaga. Nakarating na dito sa Italia yung kanilang mga kaanak at gusto din nilang ipabatid sa atin kung paano nila nagawa at kung bakit napilitan nilang gawin yung ganong makipag-ugnayan sa isang agency. Kap, may sasabihin. Meron lang akong lilinawin do sa mga wala dito sa Italia, yung nasa ibang panig ng mundo, no? Yung pong sinasabi ng DMW na walang babayaran yung aplikante, ang magbabayad ay yung amo. Dito po sa Italia, ang mga Pilipino ay nakikiusap lang sa Italiano na kung maaari matulungan sila na makarating ang kanilang mga kamag-anak o kakakilala upang makapagtrabaho dito. Ang balipatakaran po nun, sasabihin ng Pilipino na sila na ang bahala sa lahat ng gastos. Matulungan lang, mapapilan lang ng Italiano yung kukuhanin nila. Kaya po, alam na rin ng MWO na yung mga kapwa Pilipino natin ang nagbabayad, hindi yung amo. Pero patuloy pa rin po nilang sinasabi na para sa protection ng mga aplikanteng Pilipino, yung 1 month na salary pay. Hindi po ba para magkaugnay ang panawagan natin? Itong mga aplikante na to ay makakarating dito sa Italia at in the future, sila ang magpapadala ng remittance. So, sa Migrants Day bukas, ating suportahan yung Zero Remittance Day laban sa korupsyon at ating labanan naman natutulan itong direct hiring process na kasama ang agency. Kaya bago po tayo magtapos, mayroon pa po bang gustong magpahabol ng pahayag? Dahil ako habol ako. Sino po? Pahabol ako si Gary. Gary. Medyo kanina binubuo ko yung mga sinabi. Para may, kasi nung 19th Congress, binanggit na ito sa plenary ng Kongreso sa pamamagitan ni Representative Brosas ng Gabriela Women's Party, ng deliberation po ng budget ng DMW. At mismo po si Kakdak na doon, hindi niya alam yung issue.
Hindi siya makasagot sa tanong natin kasi tayo rin nagpadala ng tanong. Isinulat natin. Ngayon po, dahil na-alarma ako doon sa kanina dahil mismo yung embassy nga, di ba? Tinanggal na nga nila yung hindi ka na makapag-comment doon sa ano ng embassy sa post nila. Nagkakaroon na ng victimization ng kapwa Pilipino dahil sa sobrang singilin. Tapos yung kanilang palisiya na lumalabag din sa DMW Circular number 1 sa Section 56 na walang placement fee ang domestic workers pero naniningil sila. Baka mainam po, ako po minumungkahi ko dahil na rin po sa karanasan ko nung nasa Pilipinas pa ako, baka po magandang kahit 1 page para may unity statement tayo na matarget at magawa po na kung saan po ilalagay doon yung bakit tayo tumututol. Parang position paper na rin po. Pero mas maigsi. Tapos sa bandang huli po, na doon yung humingi tayo. Kung ang sinasabi ng DMW, mapapalitan lang ito through legislative, ay kailangan po na magkaroon ng 3 hearings sa committee level ng Committee on Labor and Migrants. Ngayon po magagawa lang po yung 3 hearing na yan kapag may request po tayo at ma-erase po uli sa plenaryo o makasulat ng ating mga kinatawan sa committee level. Kaya ako po minumungkahi ko po, tayo po ay may 20 rito, kung makakakuha lang kahit po 10 organisasyon lang yung initial na pipirma, tapos po ipadala natin, hingi po tayo ng tulong sa Migrante International to facilitate uli through Makabayan Block at tulungan tayo uli ng representative ng Gabriela Women's Party. Siya po ngayon yung nakatuon sa babae, migrante at bayan para masabi po sa Committee on Labor sa mababang kapulungan na mayroon tayong i-raise na issue, baka pwedeng in aid of legislation ay mapagbigyan po tayo. Ano po tingin ng mga kababayan natin? Kung taas lang po, thumbs up yung mga naka-video, payag po, baka po magtulungan na lang tayo sa pagdadrop o pwede kami po yung mag-drop tapos ibibigay po namin sa inyo doon sa group chat pag sinabi nyo approve doon po ilalagay na lang po yung mga pangalan natin ng organisasyon tapos padala na po kaagad natin. Ngayon po ay tawag dito, magkakaroon po kasi ng Christmas break ang Kongreso. Ano po? Pero kung magagawa po natin habang naka-Christmas break sila para mga first week po pag nagbukas sa uli ang Kongreso, pwede pong naipadala na natin sa Pilipinas at matulungan po tayo ng Migrante International sa facilitation. Okay lang po ba yon? Okay po. Marami po ako nakita nag-thumbs up na eh. Kung ano po, sige po, gagawa, yung po narinig ko kanina kay Ate Irma, grabe yun kung may mga employer talagang nakakakabot ka ng ulo paano nag-iisip yung ating mga policy maker dito sa Europa para pahirapan pa tayo. Sige po, gagawa po tayo ng draft statement tapos po padadala po sa inyo ni Cap Deeds tapos saka ni Cap Jean. Pag sinabi niyo okay na ito, sama niyo na yung pangalan ng organization namin, sige po, i-target po natin by first week po, makalikom tayo, mapaikot po natin yan, tapos ano na po tayo, padala po kaagad natin. Kung narito po yung migrante chair, yun po, hihingi po kami ng tulong para matulungan kami mailapit sa makabayan na representative yung aming kahilingan. Marami po salamat, magandang gabi. Okay, maraming salamat ng Cap Gary. Talagang, forthwith ba to? Forthwith? Forthwith yan, forthwith. Basta yung position paper na dinala nyo sa embassy, nung nag-dialogue kayo, yun na yun, paiksiin lang natin. Huwag lang masyadong mahabat, tamad yung mga ibang kinatawan sa Okay. Bali, simulan na natin huwag na tayong magkalampag ng mga kaldero. Yung ating gabi na. Bali, ito naman kalampagan na rin to yung lahat halos ay nakapagsalita. Baka meron pang gustong magsalita, magpahayag bago tayo mag-chanting. Salamat Omega sa mo. Si Omega po, siya po yung nanalo na hindi lang siya beauty queen dito sa Bologna, kundi ito, nakasuporta din siya sa ating panawagan.
Gusto mo pang sabihin yung sinulat mo, Omega? Baka nahihiya siyang mag-ano. Si Jan po, nagtaas ng kamay. Si Jan Novelo. Mataas Jan, ang kamay ni Kuya Jan. Jan, may sasabihin ka pa? Kaunti lang dun sa sinabi ni Okay. Brother Gary ba yan? Opo. Oo. Oo. Ako agree dun sa sinabi niya, pero siguro may dalawang option siguro akong gustong imungkahi. Una, siguro mas maganda siguro ay i-orient natin yung representative from the lower house na ito yung ating mga problema before we drop a short ano ba tawag din sinabi niya kanina, yung bago tayo mag-drop ng ating mga problema dito. Nakausap na namin si Representative Sara Ilago. Siya yung naka-assign doon sa Committee on Kababaihan, yun, oo. And also Kaya alam include niya. also yung OFW na representative siguro before we ask sa Senate kung sino naman yung counterpart niya doon. Para kasi umakyat yung mga question. Kasi kailangan nating i-convince I-convince natin yung lower house na ito yung mga problema na kailangan yung solusyonan. Kailangan yung tugunan. Kailangan yung amyendahan kung may batas man na dapat amyendahan na ito ay hindi pumapabor sa bansang Italia, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ng DMW sa mga nakukuha nating kababayan. Yun ang ating iparating sa kanila, yung convincing natin na hindi dapat talaga ito mangyari dito sa bansang Italia. Wag nila tayong i-compare from the other countries na totally different yung processes ng pagkuha ng mga kababayan natin sa Pilipinas papunta ng Italy. Kasi unique Unique kasi yung case ng Italy. Kaya dapat ma-convince natin sila Kaso ginagaya nila, ini-standardize nila yung proseso para sa buong mundo. Ngayon yung Italy, hindi yan kasi hindi parehas yan sa bansang katulad ng Hong Kong, ng China, ng Saudi Arabia, hindi kasi magkapares. Dito lang kasi ang Decreto Plusi ay pamamagitan ng batas na binababa ng gobyerno. Doon lang nakakakuha ng ating mga, doon lang sa paraan makakuha ang mga employer ng Italians ng mga kasambahay mula sa Pilipinas through a law, through a decree. Hindi katulad dun sa ibang bansa na kumukuha sila through PRA. Doon lang yon. Dito batas kasi yung pagkuha. Kaya dapat ma-convince natin sila na hindi applicable yung kino-compare nila o pag-standards nila ng pagkuha ng OFW dito sa Italy. Kaya mariin natin tayong tinututulan. Napaka-unique case ito na compare dun sa ibang bansa. Yun lang ang suggestion ko. Thank you. Okay. Salamat Jan. Okay, noted yung pati yung sinabi din ni Omega na teka, mahalaga po yun dahil nilalaman na po nito ang tindig at panawagan ng mga OFW sa Italy. Ito ay, ayun, hindi ko nabasa. Bale, mag-chanting na po tayo. Bale, Irma yata ng kamay. Ate Irma, Ate Irma, may sasabihin ka? Okay Gusto po, ko sige lang po. idagdag, no? Anyway, sabi nga ni Gary, pwede naman natin gawa ng aksyon dahil nga as migrante international, pwedeng mag-assist sila sa atin para ma-forward sa ano. Ang ating dito, ang DMW, alam nila kung ano yung sitwasyon natin ng direct hiring. Kasi hindi naman, at least may information sila, no? Kung paano gumagana ang direct hiring before. Okay? So malinaw naman na alam nila kung paano ang direct hiring before. Pero malinaw sa ating dialogue na sinabi ng consul na ito ay mandate ng gobyerno. So bago tong implementation na ginawa nila na ipinasok sa lumang batas ni Blas Ople, sinabi pa niya, okay?
na idinagdag itong requirements na hinihinging perang malinaw. Okay? At ang ating gustong imbestigahan ay yung mga agencies, sino ang mga may-ari nito na kanilang inauthorize, na hindi natin alam kung paano ang serbisyong ibinibigay sa mga aplikante na hirap sila sa Pilipinas, kung ano ang tama at sila ba ay fair na iisa lang uniform ang presyong hinihingi sa aplikante, at ang dignidad natin bilang mga Pilipino na inalagaan natin ng mahabang panahon sa Italia, na maganda ang reputasyon, sinisira ng ating gobyerno sa ating mga kababayan at initunuturing na mga kasamahan nating mga employer. Nakakahiya. Itong ginagawa talagang kitang-kita ang pangungurap ng ating gobyerno. Yan ang dapat nating iparating through sa ating mga politiko na kasamahan, na ito ay mailabi at maapil. I-apil talaga kasi nakakahiya sa mga ating employer. Kasi sila yung nagpoprotesta. Pero ang ating mga kababayan gumagawa ng maling paraan para solusyonan ng mali na dapat harapin. Di ba? Opo. Kaya nga pang tuloy natin itong ating panawagan, plus bantayan din po natin yung ginagawa ng ating mga kababayan at iba pang mga Hindi tawag dapat natin. natin sundin yung ginagawa na paraan nila para makarating, na kanilang sasakripisyuhin yung halaga na hinihingi sa Pilipinas. Imposible. Opo. Opo. Dagdag ko Okay. ko si Jan kung Sabi. Rachel na tama yung may briefing talaga yung yung ating tinatawan, sino man yung makakausap natin. Pwede rin naman tayong mahalaga lang kasi yung panimula ng unity statement para mabasa rin ng ibang mambabatas, kasi yung starting point para maglabi, para mga pirma at Usapan nila. mapag-usapan sa komite. Ang proseso po kasi sa komite sa ating kongreso, dahil nga po madalas din po ako ang naging resource person din po ako sa Senate tsaka sa kongreso na sa Pilipinas ako. Talagang ganun po. Pwede rin naman po natin gawin. Parang ganito, online, kung ang si Representative Sara Ilago ay pwede rin naman siyang gumising na maaga at yun, magbigay tayo ng briefing at mag-express tayo para mapag-take note siya. Tayo talaga magbibigay ng briefing sa Ano natin siya, usapan natin si Rep. Sara. Campaign signature ng mga Pilipino o ng mga Italian employer na tumututol dito sa ginawang pagbabago ng direct hiring processing. Opo, pwede po natin i-attach yung i-attach yung ating unity statement kasama yung pirma ng mga employer. Tapos padala lang po natin, tapos doon po kasi mag-i-start yung yung hindi po kaagad magkakaroon ng hearing habang magsisimula po yan sa isang unity statement of position paper. Tapos may mga kasamang pirma para mailabi po sa mga aliadong sa kongreso. Tapos yun po, doon pa lang magsisimula yung kung mabasa uli ito sa plenaryo, yun, magwawaran po yan ng committee hearing at maimbestigahan na yun, yung mga tanong. Pwede tayong magsumiti ng tanong. Congresswoman, pwede po bang itanong sino-sino dyan yung mga agency na inapprove ng DMW na sila in charge sa Italy? Sino-sino may-ari niya? Pwedeng tayo, hindi natin pwedeng hilingin yan. Pero kapag yung ating representative, mapipilitan sila dahil in aid of legislation. Tapos, ano yung sinasabi nilang batas na dapat nagbayad tayo ng placement fee, samantala sa implementing rules and regulation ng dating POA, nakalagay ang domestic workers ay wala. So, magbabangga yan sa Section 56. So, malalaman, sa bagay po, yan po hindi pa natin, ang una lang pong hakbang ay makagawa tayo ng statement, i-attach natin yung mga pirma, tapos po ipadala kaagad natin. Then, susunod po natin pag-uusapan siguro at mungkahi kung kailan tayo available at si Representative Ilago, makapag-usap po tayo with them. Yun lang po.
Kap Gary, bago Salamat po. tapos yung minuto natin, mag-chanting na tayo. Tapos na tayo Dahil sa baka abang. biglang maputol. Alam mo naman kami, hindi kami ganun kateke dito sa Zoom. Okay po, ang atin pong chant ay babasahin po ni Kap Jean, tapos ang isasagot po natin ay tutulan. Tutulan. Tungkol po ito sa third party agency. Doon naman po sa isa, isasagot naman po natin ay suportahan. Okay po. Ito na po. Third party agency sa Dekreto Plusi, hindi kailangan tutulan. Tutulan. Zero Remittance Day laban sa korupsyon. Suportahan. Suportahan. Hindi po tayo makapag-ingay dahil baka magalit ang kapitbahay. Okay. Ating gabi po. Ayun po, maraming salamat po at noted po yung mga ano natin, yung mga napagkasunduan natin at saka yung gagawin nating mga hakbang para talagang, may dala na palang kaldero iba. Pero pasensya na po, baka magising yung aming kapitbahay din. Next time po, aagahan natin. Basta po lahat po ng sangkot, dapat pong managot. Okay po. Dapat managot. Salamat sa ating lahat. Salamat. Mabuhay po tayo. Nice meeting you. Maraming salamat. Salamat. Zero Remittance Day, December 18. Tapos na. Suportahan. Suportahan.